I've been asked to talk a little bit about the global financial crisis at ano ang connection nito para sa atin. Una-una, nagpapasalamat po ako sa inyong imbitasyon dahil napakahalaga po nitong topic na ito. Itong global financial crisis, bagamat hanggang sa ngayon, hindi pa kinikilala ng ating gobyerno na dadating dito. Hanggang sa ngayon, ang tugtog pa rin ng ating gobyerno ay ramdam ang kaunlaran. Samantala sa kanayunan, ramdam ang gutom, ramdam ang kahirapan. Itong global financial crisis ay dadating at dadating. Parang tsunami po ito at apektado po ang ating bansa dito. Kaya natutuwa ako at karapat-dapat lamang na ang ating mga assessors, ang ating mga ingat-yaman, mga treasurers, ay sensitized dito sa issue na ito. Dahil hindi lamang po ito may social cost sa ating lipunan, meron din po itong financial cost sa ating lahat. Hindi ko po papakabain ang pagpaliwanag kung paano nangyari itong global crisis na ito. Suffice to say that it is there, that the economies of the US, of Japan, of the Europe, of Great Britain, even of China, have all been affected by this global crisis. Sad-sad po ang mga ekonomiya nila. Hindi po masasabi na lower growth lamang sila. In fact, they are suffering contraction. Ibig sabihin, lumiliit ang kanilang ekonomiya. Japan alone, in the last 6 months, has contracted by about 6%. Isipin po natin yun. Hindi na lumago, pero mas dahan-dahan. Talagang nagbawas po. Lumiit ang buong ekonomiya ng bansa Hapon. Ganun din po sa France, sa Germany, sa Italy, sa Spain, sa buong Europa. Lumiliit din po ang kanilang ekonomiya. Ganun din po sa Estados Unidos. In fact, Singapore contracted by about 10% in the last year alone. Ano po ang epekto niya sa atin? Una-una, yung ating ibinibenta sa kanila, of course, mababawasan din ang kanilang mga order, mga exports. Ramdam na ramdam po yan dito sa Calabarzon, dito sa north of Metro Manila, kung saan yung mga ecozones, yung mga garment factories. Ramdam po yan sa Cebu, sa Davao. Pati ang ating mga agricultural exports, nababawasan po ang order para sa kanila. So, ang ating mga kababayan nawawalan ng trabaho. Yung mahirap, lalong naghihirap. Yung mga nagkaroon na ng trabaho, kung hindi man na naging rotating, ay binitiwan na po at ngayon naghahanap ng trabaho. That is one way that we will be affected. The second way that we will be affected is through tourism. Kung sad-sad po ang ekonomiya ng tagalabas, ano naman po ang pera nila na papasok dito, magbabiyahe pa, magiging turista. Hindi na nga nila mabayaran yung amortisasyon doon sa kanilang pamamahay. So our tourism numbers will also come down. Revenues will come down to the tourism establishments, and likewise, whatever collections you might have from these establishments. The third way that we will be affected is the most difficult and the one that will hit us the hardest. This is through our OFWs.
Kung ang mga ekonomiya sa abroad ay sadsad na po, e di siyempre, yung mga nagtatrabaho doon, bibitiwan na rin, hihinto ang mga project at papakawalan na, papauwiin na itong mga nagtatrabaho doon sa abroad. Every night, dito sa NAIA, 747 from Qatar and from Dubai, dumadating dito, punong-puno ng mga returning Filipino OFWs dahil yung kanilang mga kontrata ay tinigil na doon sa Dubai, sa Qatar, sa United Arab Emirates. Dito lamang sa Macau, napakalapit, yung building boom doon para sa mga entertainment at saka sa casino, tinigil na rin. Kaya ang mga Pilipino na nagtatrabaho po doon ay pinapauwi na rin. Sa Amerika, sadsad ang ekonomiya nila, yung mga nawalan ng trabaho sa iba't ibang sektor, ngayon, natututo na maging nurse, natututong maging healthcare provider. Kaya yung ating mga kababayan na nasa pag-nursing doon ay unti-unting makakahanap na ng kompetisyon at sila mismo mapipilitan bumalik na rin po dito. What does that mean for us? It means that the total demand for our products coming from exports, coming from tourists, and coming from consumption by the domestics through the OFWs will also be severely